work, Lord, without your anointing. Bali, wala ang lahat ng ito, Lord, kung wala, di mo kami sasamahan, Panginoon. You feel this place, Lord, this meeting, O Lord God. God of heaven, God of earth, let your glory fill the hearts of your people, Lord. Saturate this meeting with your presence, gracious God. Lord, salamat po sa time. Salamat po sa time, Lord. Salamat po sa binigay mong oras sa amin para maintindihan, marinig ang iyong salita, Panginoon, ngayong gabi na to. Salamat po sa aming Diyos Ama. Salamat po, Father God. Amen and amen. 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 And may the glorious God, knowledge and wisdom, understanding be upon us as we study His Word po. And before anything else, pwede na ba akong bumati ng Merry Christmas sa ating lahat? Merry Christmas po! Wala naman yung natin November. So, pansin niyo po ba na medyo iba na ihip, dito sa Pilipinas po, medyo iba na yung ihip ng hangin. Lumalamig na daw, sabi. And may kakaibang galak na rin po sa klima. And yan, mga bata tayo, di ba po, pag pumasok na yung November, Christmas na sa ating kagad yan eh. Parang, ano natin yan, anticipated natin na na-excite na tayo. Kung papansinin niyo rin po, November pa lang, meron mga Christmas tree na sa mga bahay-bahay. May mga Christmas lights na rin. At mga parol na nakasabit sa mga kalsada. Even sa mga mall, meron mga Christmas decorations na, di ba po? Yan. At dito po sa Pilipinas, isang sure sign na Christmas na, yung nagpapakita na walang iba si Jose Marichan. Joke lang po. Pag Christmas na kasi, pwede na ba ako lumabas? Sabi niya, pwede na ba ako sumabas? Sabi niya. In fact po, although November pa lang po sa atin, Christmas na. Sabi nga, Christmas season is already here. What is Christmas po? It's a season of giving, sharing, love, joy, and family reunions po. And sa ating po mga Kristiyano, mas malalim pang dahilan bakit tayo nagsasaya. Bakit may galak sa ating mga puso? Sabi niya kasi, because it is a religious commemoration of the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. Diba? Every 25, sabi, pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na natin naanin kung kailan pinanganak kasi nga winter yun, basta malalim na yun. Yan. And the greatest gift ng Father God sa atin is the gift of love. And that is His one and only beloved Son, Jesus Christ. Sabi niya nga po sa John 3:16, di ba? Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yan, si Jesus Christ po yun. The very core of our faith. The gift of life in His presence. Gift sa atin yun. Sabi po, di ba? Yung presensya niya, nakasama tayo, sobrang regalo sa atin ng Diyos yun. Amen. And sabi nga po, they say the value of a thing is not determined by people's opinion of it. But the value of a thing is determined by its rarity. Sabi niya po. That means, sabi po, the rarer of something is, the more value you place on it. Halimbawa po, yung first time, naalala niyo po ba yung first time na binigay sa inyo ng asawa niyo? Ano yung regalo na yun, kinikip mo pa? Siguro, t-shirt, or photographs, or liham, na iniingat-ingatan mo. Yung value nun, sobrang taas na kasi nga, rare na siya, hindi tinatago mo talaga kasi ayaw mong ayaw mong mawala sa iyo. So yung value ng isang bagay, hindi daw nasasabi sa opinion ng mga tao, kundi sa rarity na yun.
Sabi niya po, alam niyo po ba, you are valued kasi binigyan tayo ng gift of rarity. Rare ka. Sabi mo sa sarili mo, rare ka. Bakit po? Look at your hands. Tingnan mo yung, nandiyan ka sa iyong tingnan mo yung kamay mo. Sabi nga, nag-iisa lang yan dito sa buong mundo. Bakit? Merong itong mga fingerprints na hindi o walang katulad sa buong mundo, saan sulok ng mundo. You are rare. You're very rare. Your value, masyadong mataas ang value mo. When God created you, He decided that He don't want a replica of you. Wala kang katulad. You are completely original, pinag-isipan, pinagplanuhan. Siguro, mga magulang natin, sabi sa atin, aksidente tayo, pero not God. Pinagplanuhan ka, pinag-isipan ka. At ang pinakamahalaga, ikaw ay nasa puso ng Diyos. Sabi nga po ng Panginoong Diyos sa Jeremias 1:5, bago kita inanyuhan sa tiyan, ay nakilala kita, at bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Wow! You are important to Him. You are valued. You have a purpose. May purpose ka. Kaya, kapatid, kung ikaw ay nanghihina, hindi ka napapalagahan sa paligid mo, feeling mo, parang wala ka ng kwenta, hindi ka na-appreciate, go like this, hold your hand, look at your hand, and sabihin mo sa sarili mo, mahalaga ako, mahal ako ng Diyos. Palagi mo sasabihin yun sa sarili mo kasi you are rare. Imagine, hawakan mo yung kamay mo, haplusin mo kasi ito pa lang sinasabi ng Diyos, mahal na mahal ka. What more yung retina ng mata natin? Wala rin katulad dyan. Kaya nga sabi nga, di ba may mga apps ngayon na kinukuha na yung iris daw, yung retina, yung kinukuha na yon. Babayaran nila ng 1.5, pero identity mo kapalit nun. Amen? Yan. And every time na nanghihina ka, every time may pinagdadaanan ka, think of this wonderful gift ni Lord ng Diyos para sa iyo. You are valued, you are one of a kind, you are unique. Sabi nga po, let's look at Psalms 139:14. Sabi po dito, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako nakakikilabot at kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. So thank God, praise Him, for you are fearfully and wonderfully made. Amen. So Christmas naman daw, very generous yung ating Father God. Alam niyo ba na meron pang regalo, usapang regalo, na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos? Ng ating Lord, ang bait ng ating Panginoon, bigay lang ng bigay. He is a generous God. This is the most common gift that you and I have. Lahat na tayo, meron daw. Common ito. Mapabata ka man, matanda, mayaman o mahirap, lahat naman tayo pinanganak na magkakaiba. Diba sabi ni Lord, unique tayo, you're one of a kind, different heights, different weights, different colors, or pigmentation. Sa atin may lighter colors, sa atin may dark, may brown. Yan. Different backgrounds, magkakaibang backgrounds sa atin, family backgrounds, different cultures. Meron sa atin na Tagalog, Bisaya, Bicolano, Manilenya, o Bataenya, ganon. Basta, magkakaibang kultura natin. But one thing we have all in common. One thing. We have this gift na galing kay Lord. Ano po ito? This is the gift of time. To be precise po, we have the same 24 hours or 1,440 minutes or
86,400 seconds in a day. Kinumpit talaga yun, no? And although this is the most common gift ng Panginoon Diyos sa tao, sobrang mahalaga ito. Sobrang mahalaga ito sa atin. It is so important because what you are and what you become depends on how you use your time. Ulitin ko po, what you are and what you become depends on how you use your time. You and I have the same amount of time, sabi nga po, di ba? You see, the billionaire o mayaman at mahirap have the same 24 hours in a day. And important to say din po na yung oras daw, hindi natin kayang ihinto. Hindi natin ito mapipigilan. But, sabi nga, sa ayaw at sa gusto natin, it will pass away. Pero, we can control it. Kaya nating i-control ito by the way how we will use it. Kung paano natin ito ginagamit. We cannot stop a day. Di natin kayang hinto ang araw. We cannot stop an hour. But we can control time how it will be used. Which means, even though time is unstoppable, it is controllable. At kung paano mo ito ginagamit, determines who you become. Kung paano mo ito ginagamit, ito magsasabi kung sino ka at magiging ano ka. Yan. Honestly, kaya ba nating masabi sa ating sarili na nagagamit natin ang ating oras o araw ng may kabuluhan? Kung pag-iisipin natin maigi, ang oras po natin ay napakahalaga. Sa susunod na buwan po, December na. After December, magpapalit na ng taon. Goodbye na 2025, hello na 2026. And every year passes, we are basically measuring our time. Habang lumilipas ang isang taon, ang panibagong taon, pumapasok, mini-measure din natin, sinusukat din natin ang taon natin. Because sabi po, a year is the passing time in our life. So, let's talk about the principle of time. Una po, life is time. Ang buhay po natin ay parang oras, at ang oras ay buhay natin. It's like this, ganito po. Kung ako tatanungin niyo po kung how old am I, or if you ask me how old are you, what you're really asking is, what is your life? And I would answer you, my life is 50 years old, 52 years old. Sorry, 52 po. Yan. And we measure life in terms of time, di ba po? Kaya pag tinanong ka, how old are you? Actually, they're saying, what is your life? What is your time? Yan. So we measure life in terms of time. We define life by time. Because life is determined by what we do with time. Doon po na-determina kung ano yung ginagawa natin sa oras na to. And the passing of time, kagaya po kanina, sabi natin, yung 2025, 2026 is the passing of life. So the passing of time is the passing of life sa atin. And what have you become is totally dependent on how you use your time. And when life stops, or life stops by time. When we die, time stops, di ba po? Namamatay din yung oras natin. Pum, pati na. We move out of time. Ano yung nakakatch nyo po? Pagka namatay na po tayo, hihinto na yung oras natin at lalabas na tayo sa time. And pupunta na tayo sa eternity. Yan. In essence po, ano niya, life po is living time. And sabi po ng Lord, time is temporary, but life is eternal. God put us into time to live a portion of our life in it. Nilagay tayo ng Diyos sa saklaw ng oras na yon para mabuhay tayo ng ganun lang. And what is time? Ano nga bang oras? Ano ba nga yung time?
Time is a small measure in eternity. Sabihin po, may ganun lang. Time is a small piece of forever. Yan. And time is like with the beginning and an end. May umpisa at may katapusan. Yan. Time is limited period which an action or process exists and takes place. Doon may nangyayari. Sabi nga, kung anong ginagawa mo sa oras mo, ikaw na magiging ganun ka rin. Yan. Let's read Ecclesiastes 3:11. Sabi po, Tagalog po yung ano kasi, KJV po kasi yung ano ko eh. So ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon, iniligay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, na anupat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Yan. The word po, sa English po niyan is, yung beautiful po doon, the word beautiful there sa English is the Hebrew word means mature. Sabi po, which means God matures everything in its time. Pinapaging ganap ng Panginoong Diyos ang lahat ng bagay sa tamang panahon. So there's a time for maturity. Sa madaling salita, si Lord, si God, ginawa niya ang time pero hindi siya saklaw ng time. So when God speaks to us, we got to be very careful because God does not live in time. Diba po? He can see your past, He can see your present, and He can see your future. That's why He is called the Alpha and Omega, the beginning and the end. So ginawa niya po yun, pero hindi siya nakatira doon. Tapos nilagay niya tayo doon para mabuhay tayo ng may certain amount of time. And nakikita niya yung past natin, nakikita niya yung present natin and then the future. Parang ganito po, gumawa na siya ng isang malaking disenyo para sa iyo. Tapos tinitingnan niya kung paano mo ubusin yung time na yun sa limited time na yan. So God lives in forever, but He placed us in time. Ilagay niya tayo sa time. Dinisenyo niya ang time para maging magaan sa ating buhay. Create niya yung time para maging yung life natin is easier. Bakit? Ginawa ng Diyos ang time para ma-experience natin ang kapahingahan sa eternity. Alam mo ba na kung ikaw ay namumuhay sa eternity, it's a tough place to live. Ganito po. Nung create ni Lord si Adam at Eve, meron po siyang sinabi, may ginawa na siya lahat eh. Sabi niya po kay Adam, do not touch the tree of life. Sabi niya, wag mong hawakan yan. Nung nagkasala po si Adan, ang unang ginawa ng Diyos, inilabas sila sa Garden of Eden, di ba po ba? At nalagay siya ng umaapoy na sword, umiikot-ikot, at mga cherubim para mabantayan ng tree of life. Can you imagine, kung sakaling nakarating si Adam sa puno ng buhay, matapos siyang magkasala, we would, baka, pati tayo damay doon. We will be without hope. Wala na tayong pag-asa. Napansin niyo po? Wala na tayong pag-asa kasi eternal na yon. Nagkasala siya, kasama tayo doon. So we would be without hope. Ito'y pagkakamaling eternal. Kasi nga kung nagkamali ka, kung ang buhay mo ngayon ay panghabang buhay, eternal na, sa eternity na at nagkamali ka, wow, eternal life, eternal pain yun. Diba po? Ibig sabihin po, deeper yung revelations, ibig sabihin po, ang pagpapaalis ng Lord kila Adam at Eve ay isang uri din ng walang hanggang pagmamahal sa atin ng Diyos. He is protecting us to eternity. Protektahan niya tayo na hindi tayo mamumuhay ng may pagkakasala. Time is a relief
Time is good news. So thank God for the time. Look at Genesis 14 po. Sabi niya, it tells us when God created time, sabi po sa Genesis 1:14, and God said, let there be lights in the firmament of heaven, and to divide the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days and years. So God created time by literally designing the universe to keep time. Sabi niya doon, no, let them be signs and for seasons and for days and years. So God created the universe to keep the time, sabi niya. Sabi nga po ng mga scientists, ini-interpret nila yung universe natin as a big clock. Napakalaki, isang klase daw ng malaking na may pinapatunguhan. And sabi nila, meron daw, admitted sila, na may makapangyarihang manlilikha gumawa nito sapagkat yung universe daw natin nasa perfect na paggalaw, nasa tamang layo at tamang layo at tamang paggalaw at nasa tamang layo yung mga planeta natin. Hindi nagbubungguan, in perfect precision. And God had designed all of that so they can be measured for days and years. Kaya nga nabanggit niya po sa verse 18, this is good. Sabi niya, and when God says it's good, it's very, very good. In fact, it's perfect. Diba po ba? So ano nga ba purpose ng time? God has given us time to take us out of eternity to protect us from forever. Nilagay niya tayo ng oras para maalis tayo sa eternity, para maprotektahan tayo sa forever na meron tayo. Imagine, if you have sciatica, if you have arthritis, or cramps, frozen shoulder, or any kind of body ache na inaano mo, arthritis, gout, ganyan, or if you have anxiety, depression, at kung ano pa. Kung may iniinda kang sakit sa eternity, that is eternal pain. That is forever suffering. So thank God for the time. Amen? Time has a beginning and an end. Ang oras ay may pasimula at merong hangganan. Time is given to us to measure the existence of our life, to define our life, to account for our life. Time is given to us to measure the purpose of our life. Let's read Job 14:5 po to 6. Sabi nga po, yayamang ang kanyang mga kaarawan ay napagpasiyahan, ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo, at iyong hinangganan ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Yan. Nakadalang na po ba kayo sa sementeryo itong past days? Napansin niyo po doon yung mga nakalagay sa lapida, iba't ibang date, iba't ibang edad, iba't ibang situations ang pagkawala. And napansin niyo rin ba may kilala rin ba kayo na nawala na, namatay na? May mga bata pa, may mga matanda na. Mapapatay tayo minsan eh. Bakit siya namatay? Ang lakas-lakas pa niya, di ba? Ang bata pa niya. It's because God set appointed lifespan. God set limits that we cannot exceed. Meron lang time talaga na binigay ang Lord sa atin. Sabi sa Ephesians 26, hindi ko na do not let the sun go down on your anger. Sabi po, wag mo daw tapusin ang araw mo na may galit ka sa puso. Wag kang matutulog ng may galit o sama ng loob sa kapwa mo. Masama loob mo sa asawa mo, sa tatay mo, or sa nanay mo, o sa kapatid mo, o kaya sa mga anak mo. Do not let the sun go down on your anger. Patawarin mo sila. Mag-sorry ka din kung sakali kung ikaw ay may nagawang kasalanan. Kung kaya mo, ikis mo, yakapin mo, mag-good night ka. Say I love you.
Kasi yung pagtulog natin sa gabi, this is our conscious decision. Ibig sabihin po, conscious ka sa decision mo matulog. In fact, sa katunayan po, yun ang huling conscious decision na gagawin natin, nagising tayo. Kasi yung pagtulog natin, decision natin yun. Yung pagising natin bukas, hindi na natin decision yun. Amen po. Kasi kung tayo may control nun, di sana wala na nang matay na natutulog. Di ba po? Kaya, bago ka matulog tonight, say good night sa mga loved ones mo. Last. Wag naman. Sorry. Okay. Yan. Sabi po sa Job 14:6, ano natin? Ilayo mo sa kanya ang iyong paningin upang siya'y makapagpahinga hanggang sa maganap niya na gaya ng isang nagpapaupa ang kanyang araw. Sabi ng Panginoon, binigyan kita ng buhay, binigyan kita ng time. I hired you to do something at binigyan kita ng sapat na panahon para magawa mo to at hindi mo na ito malalagpasan. Hebrews 9:27, kung paano itinakda ng mga tao na mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kaya kung hindi ka patunay na tinatanggap, hindi mo patunay na tinatanggap ang Panginoong Kristo as your Lord and Savior, now is the time. And alam niyo ba kung saan pinakamayaman na lugar, saan ang panig ng mundo matatagpuan? Hindi sa Forbes Park. Alam niyo po saan? Sa sementeryo. Bakit? Doon kasi kasama nakalibing, nailibing din lahat ng purpose, lahat ng aspirations or unfinished work. Mga pangarap na kasamang nailibing din. Yan. Kaya sabi nga, the greatest or richest place on earth is the cemetery. So, sabi nga, we cannot add time to our life. Totoo naman. But we can add life to our time. Lagyan mo ng buhay yung time mo. Sabi nga ni Cecilina, nakita ko sa Facebook post niya, bakit ka masaya? Dahil may buhay ka pa, sabi niya. Sabi ko, oo nga, praise God. Masaya ka kasi buhay ka pa. Yan. Buhay ka pa, kaya may dahilan para maging masaya. There's so many reasons to celebrate po, di ba? Praise God, give Him glory. May time ka pa, add life to it. And sadly, many people died. Maraming tao na mamatay na lang. Hindi nila tunay na nakikilala o hindi nila nalalaman yung reason ng existence nila. At dahil hindi nila alam, nuubos nila yung oras nila, they waste time destroying their life, even their family. Diba po, may mga kilala ba kayong ganon? Araw-araw minum, araw-araw na lang nasa kalsada, araw-araw na lang parang yun na lang ang buhay niya. Sadly, that is the reality if you don't know your purpose. If walang Diyos sa buhay mo. Para tayong mga bangkang papel na inaanod lang sa kawalan. Kaya meditate palagi natin yung mga paalala sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi po sa Psalms 39:4, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at sukat ng aking mga kaarawan kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Psalms 90:12, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang na aming mga kaarawan upang kami makapagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Lord, let us know our destiny. Let us know what we're supposed to do with our life quickly. And as time is the only commodity on earth given equally to human, di ba po? Lahat tayo may pare-parehas. Kaya nga sabi po, time is the only commodity every human possesses. Hindi man tayo binigyan ng parehas na yaman, hindi na rin tayo binigyan ng parehas na pera, o physical na kaanyuan, kagandahan, kapugian natin. Pero magkakaiba tayo, binigyan tayo ng parehas na amount of time sa isang araw. Kaya masasabi natin na ito yung susi sa ating buhay. The key to life or what we become in life determine how we use our time we have. Time is a currency of life. Every one
of us has the same amount of time every day. And time, like currency, must be spent kahit na anong mangyari. Mauubos at mauubos yan. And time, like money, is used to buy life. Therefore, you become whatever you spend your time buying it. Even when you're broke, kung ikaw ay mahirap, you spend your time pagiging mahirap. Yan po. Kung ikaw ay mataba, you use your time eating the wrong thing. Kain ng kung ano-ano lang. Hindi ka nag-exercise. And if your family o yung pamilya mo tumadaan sa matinding parang hindi na kayo magkakakilala, it's because you haven't used your time in your family properly. Amen po. Time determines everything. Time is so powerful because whatever you invest your time in, you become. And sabi nga po, isang buwan na lang, papasok na yung 2025, patapos na yung 2025, papasok na yung 2026. Another new year for us, another new start. The question is, what you gonna do with the next 12 months? Yan. Basahin po natin yung peso 15 to 17. Sabi niya po, kaya sinasabi niya sa Ephesians 5:14, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagin ka ni Kristo. Ephesians 5:15, mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang kundi gaya ng mga marunong. 16, Ephesians 5:16, na iyong samantalahin ng panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. 17, kaya huwag kayong maging mangmang kundi unawain ninyo ang kalooban ng Diyos. Praise God. Time itself is given to us by God. Praise God. Kaya sabi ng Lord sa verse 14, gumising ka, gising. Kasi matagal na tayong nabubuhay na tulog. And we're like zombies. Alam mo yung drifting wonderly. Wow. Aimlessly, saan-saan tayo pumupunta. Yan, nasasayang ang panahon mo. Gamitin mo na yung oras mo para magliwanag ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Verse 16, redeeming the time because the days are evil. God says, redeem. Put value in your time. Use your time properly. Making sure that you benefit from it. Huwag mong sayangin yung oras mo. Making sure that it will glorify the Lord by using your time wisely. Yan. Use your time to fulfill your divine purpose. Time is given to us. Binigay sa iyo ang oras as a regalo ng Diyos sa iyo. Use it wisely for His glory. Redeem your time, sabi nga po. Yan. Diyan tayo mag-alak. The word deem, sabi po, actually means to own something. To redeem something means to redeem something means to own it again. Redeem. Sabi niya yung deem, sa atin na yon. Yung redeem, kukunin uli natin. To own it again. So when the Bible says redeem time, it means you add some time that you messed up. Bibigyan na natin ng extra efforts yung mga panahong nasayang natin. Bawiin natin yung mga panahong nasayang so then i-spend natin siguro yung next year natin making it up for what we've lost. Parang karera ba na kailangan mag-double time na ako. To redeem time means kailangan na nating disiplinahin ang ating sarili. To redeem time means kailangan natin pukosan lang yung mga mahalaga lang sa buhay natin. Bawasan na natin yung mga social medias or Netflix or Korean drama series, or pakikipagkwentuhan na lang. To redeem time means to cut some things that led us nowhere. Puputulin na natin yung mga bagay na yan na wala namang patutunguhan. To redeem time means kailangan na natin itapon ang mga nakasanayan natin. To redeem time means you may need to throw some things that are nice and pleasurable. Kahit na masarap yan at pleasurable, minsan, kailangan na natin itapon yan. Yan. To do something that are important, kailangan matapon to para makagawa tayo ng mahalaga. To redeem time means to fill the pledge to God, your pledge to God that you promised
promise to fulfill. To take ownership again and to take control of your time again. To convert your time into opportunities to fulfill your purpose. Design your days, or your days will be planned by somebody else. And I want to share with you some keys on how to redeem your time, how to redeem our time. Unang-una, number 1, document your plans. Sulat mo lahat ng mga plano mo, lahat ng mga gusto mong mangyari, lahat ng mga ninanais mo at gusto mong mangyari at gusto mong matapos sa darating na bagong taon. Sulat mo sa whiteboard. May kakilala ko dati, lahat ng goals niya nakalagay sa whiteboard tapos nilalagay niya sa wall. Kung di, sulat mo sa devotional notebook mo, ilagay mo pala sa palagi mo nakikita at magpapaalala sa'yo. Document your plans. Number 2, establish your priorities based on that plan. Sa lahat ng mga naisulat mo na plano at goals, piliin mo doon yung mga attainable at yung pinaka-priority mo. And number 3, pursue your passion only. Alamin mo talaga kung anong ninanais mo at doon ka mag-focus. Dahil maraming bagay o tao na i-distract ka para hindi mo magawa. Hindi lahat ng imbitasyon ay blessing. Not every opportunity is a blessing. Alam mo ba na the devil's greatest weapon to discipline Christians is distraction, not sin? Yan. Sabi niya, alam ng demonyo na you're too smart to commit sin. So it does more dangerous. I-distract ka niya na gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa even though they are good. Sa katunayan, the enemy of the right thing is doing a good thing. Katunayan din, not everything good is right. Amen. Protect your plans. Number 4, your plans and priorities. Protect mo daw yung mga plano mo at priorities mo. Kasi maraming darating na mga opportunities na hindi naka-inline sa iyong mga plano. You got to protect your time and priorities from other people's interest too. Sabi niya, protektahan mo daw yung plans mo at yung priorities mo sa mga ibang tao. Bakit? Kasi maraming darating na mga tao sa buhay mo na mayroon silang daladalang sariling interest nila, sariling plano nila, at igigit nila sa iyo. This is my plan, ganda nito, gawin natin. Wait lang, maganda nga yan. This is good, but this is not my plan. That's your plan. Di ba po? Kaya protect your plans and priorities. No, nag-iisa ka, di ba po? If you don't protect your plans and your priorities, their plans will be your plans. Yan. Number 5, identify what you value. Tingnan mo daw kung ano yung value, binavalue mo. Alamin mo ang pinakamahalaga sa'yo. Otherwise, nasasayang lang ang precious time mo. Amen. Number 6, bilis lang po, inventory your association. Bukod sa pagsusulat ng mga plano mo, sulat mo din daw po yung lahat ng mga tao nakakasalamuha mo, mga kakilala mo, mga kaibigan, mga grupo, lahat ng mga lugar din na pinupuntahan mo. And from there, malalaman mo kung sino sa kanila ang makakatulong sa iyo para mangyari at mapagtagumpayan mo yung mga goals mo. Sulat mo daw. And you will be surprised kung gaano kadami sila din na wala namang naitulong sa iyo to make you closer to your purpose. Amen. May gagawin sila na bagay na kasama ka, hindi ka kasama at iiwan ka nila sa ere. Amen. Number 7, do not try to please everyone. Sabi po, do not try to redeem time, do not try to please everyone. If you want to redeem your time, stop trying to make everybody happy. You cannot make everybody happy. Meron tao na hindi talaga tayo magugustuhan. Ngingiti-ngiti pagkaharap ka, pero pagtalikod mo,
Yan ko na po kayo magdugtong doon. Bakit? That's human nature. We are selfish people. We are selfish human. Paano po natin masabi? Look, pag meron pong selfie, nag-selfie po kayo ng mga kaibigan nyo. Tapos, pagkatapos ng selfie na yon, yung pictures na yon, ang unang-unang titingnan mo, hindi yung paligid, hindi sila, titingnan mo agad ikaw. At kung nakapikit ka dun sa pictures na yon, sasabihin mo, ang pangit naman, palitan natin. Diba? That's selfish. Kahit ang ganda-ganda na, perfect na, ikaw lang nagkamali. That's selfish. Yan. So you have to redeem your time by reviewing kung sino ang dapat mong lang i-please. Yan. Meron nga pong isang istorya na sabi niya, yung tatay niya nagluluto ng nakahuli ng baboy ramo kasi baryo po ito. Tapos sabi niya, kinatay niya ngayon. Ang bahay nila medyo mataas sa burol. Sabi niya, kinatay niya yung baboy, nililitsyon niya yata. So, nung sabi niya doon sa anak niya, bumaba ka anak at i-invite mo lahat ng mga mag-anak natin, lahat ng mga kaibigan mo, invite mo, lahat ng kaibigan ko, dali mo, sige to, sinabi niya mga pangalan. So, pagbaba niya, bawat madaanan niya ng mga kaibigan, sinasabi niya iba. Tulungan niyo kami, may sunog sa bahay namin, nasusunog bahay namin, nasusunog bahay namin. Kanya-kanya ng ngayon, dahil nga mataas yung kanilang bahay, nasa burol, nakikita nila umuusok nga, sabi ng iba, may gagawin pa ako. Pasensya ka na, gano'n. Pero may mga tao pumunta na hindi nila kakilala pero tutulong. So pag akyat niya, kasama na yung mga tao na yon na hindi naman nila masyadong kilala at hindi rin kaibigan, at nagtanong yung tatay niya, bakit sino itong mga to? Sabi niya. So pinaliwanag niya, ito yung mga taong handang tumulong sa atin sa lowest point. Yung sabi ko, nasusunog tayo. Pero yung mga kaibigan mo lang sila dahil may makukuha sila sa'yo. Amen? Sabi nga ng Panginoong Jesus sa John 8:29, that and he that sent me is with me. The Father had not left me alone, for I do always those things that please Him. Alam ng Panginoong Diyos kung sino lang ipiplease niya. Amen. Sana ganun din po tayo. Bigay natin yung oras natin sa mga karapat-dapat ng mga tao. Especially, bigay natin kay Lord. Amen. And last but not the least, forget the past and pursue and design your future. Kalimutan mo na yung mga past failures mo. Put down that heavy burden. Para bang ganito, yung heavy burden na yan, para bang 25 kilos na sako yan ng buhangin na nakapatong sa balikat mo. Everyday mo yung dinadala, bitawan mo na yan. Bigay mo ng lahat sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Repent po tayo. Sabi nga po niya sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So pinapatawad tayo ng Diyos, kaya patawarin mo na yung sarili mo. God is a God of second chances. Start again. Pursue and design your divine assignment. Walk again to your very purpose why you are breathing right now. Redeem your time. Sabi nga po, we have been wasting our time already. Enough na po. Tuldukan na natin. Get back on track. Control your future by making a plan. Focus on it. Protect your priorities. Make sure po na everything happens should be in association with where you want to go into in your life. Pursue and design your future. As I end up, mga kapatid, kalimutan mo na yung mga nakaraan, mga bagay na hindi mo nagawa, mga goals mo, mga pangarap na nanatiling pangarap lang. Kalimutan mo na yan, forget the past and redeem your time. Don't be your own depression.
Okay lang na tingnan mo yung past mo, but do not stop there. Huwag kang hihinto doon. Move one step on. Move on ka one step at a time. Kaya mo yan, kapatid. Sabi nga, God loves to give us a fresh new beginnings. Binibigyan niya tayo ng panibagong papel, panibagong malinis na papel. Sabi niya sa iyo, na magsimula ka muli. Sulat mo uli yung love story nating dalawa. Binibigyan niya tayo ng bagong panahon para sa atin, brothers and sisters, binibigyan niya tayo ng fresh new start. At kung alam mo ang kalooban ng Diyos, at dinudokumento mo to, yung vision mo, dinudokumento mo din o dinodocument mo din yung vision ng Lord para sa buhay mo, nililimi mo siya, minimeditate mo, pinag-aaralan mo, sinasapuso mo at sinasabuhay, wala nang masasayang na panahon para sa iyo. No more wasted time. Amen? Let's pray po. Hallelujah. 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 Let's pray po. Aming Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat po sa iyo sa pagbibigay mo ng lahat sa amin ng wisdom para maunawaan namin ang gusto mong sabihin sa amin. Salamat po sa spirit of conviction, sa rebuke, sa correction, and instruction po in righteousness. Tulungan mo kami, Lord, na may mapahalagahan namin ang binigay na oras mo sa amin. Help us, Lord, to teach us to number our days, Lord, so we may apply our hearts into wisdom. Without your guidance, Lord, we are nothing, Panginoon. We can do nothing without you, Lord God. So cover us, Lord, with your abounding grace, Lord. Cover mo kami ng grace mo, Lord. Help us, Lord, to see our true value. Help us, Lord, na makita namin ang aming sarili kung paano mo kami tinitingnan, Lord. Thank you, Lord God, for your never-ending love for us. Thank you, Lord, for the gift of time. Thank you, Lord, for the gift of life. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Salamat po sa new beginnings, a new start, Panginoon. Thank you sa pagbibigay mo sa amin ng oras. Di ka nagsasawa sa amin, Panginoon, at tulungan ibalik kami sa aming purpose. Salamat po, Lord. And this is our prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Amen po. Amen. Praise the Lord. Marami pong salamat, Tito Jo. Marami pong salamat sa buhay mo at sa pagpapaunlak po sa gawaing ito. Purihin ang Panginoon and all glory to God po.